So, yung next step natin guys, ang gagawin natin, magke-create tayo ng new file dito. Lalagyan natin Java Graphics. Tapos, itong class natin, i-move lang natin siya dito sa folder. And then, open natin siya dito. Kasi wala tayong folder dito, magke-create tayo ng new file. So, ang gagawin natin, open folder. Hanapin natin yung kinreate natin, yung Java Graphics. Ito, select. Then mag-o-open siya ng new window and makikita nyo na dito yung kinreate natin. Now, ang gagawin nyo, mag-open kayo ng new file. Click nyo lang to. Then lalagay nyo dashboard.java. Yan. Oops, mali. So, delete lang natin. New file, dashboard.java. Yan. So, gagamitin natin yung extra na to. Okay, so for this continuation ng tutorial natin, since meron na tayong frame dito and yung mga text field natin for login, i-continue naman natin yung mismong dashboard natin. So, i-create lang natin yung dashboard. First, ang kailangan natin gawin is mag-i-import lang tayo dito ng library natin. And gagamitin natin to para sa magiging color ng mismong navigation bar natin. Then, of course, mag-import ulit tayo dito para naman sa magiging graphics ng magiging components natin. So, para makapag-align tayo ng mga graphics dito. So, dalawang import. One for, of course, sa swing natin, yung mga components. And one for color na magiging navigation bar natin. Then, gagawa tayo ng frame dito. Then, ang frame natin, tatawagin natin siyang frame, of course. Then, after nun, magke-create ulit tayo ng JPanel dito. So, tatawagin natin siyang sidebar. And then, after nun, magkakaroon tayo ng JPanel ulit. So, sa JPanel natin, ito naman yung mismong main panel natin. So, isang frame, isang sidebar for navigation, at isang main panel, yung nasa gitna, after ng sidebar natin. Then, after nun, magkikreate tayo ng constructor. So, i-declare natin yung public. And then, lalagay natin yung dashboard natin since constructor ito. So, automatic, kapag nirun natin yung program, ito yung unang lilitaw or ito yung magra-run agad yung mismong dashboard natin. And after nun, sa loob niya, tatawagin natin si frame. Then, ang gagawin natin ay mag-equal tayo into new JFrame. So, call out natin si JFrame. And then, magkakaroon tayo ng opening and closing para sa kanyang magiging label. And tatawagin po natin siyang dashboard. And then, semicolon, after nun, ang next na gagawin natin is isa-set natin yung size ng mismong dashboard natin. So, lalagay natin yung set size. And then, gagawin natin yung size ng frame natin is 900 by 600. Then, after nun, again, call out natin si frame. Then, lalagay natin yung set default. Then, close operation. And then, after na operation natin, opening and closing, call out natin si JFrame. Then, after ni JFrame, ang gagawin natin dito is gagamitin natin yung .exit underscore on underscore close. And then, semicolon. So, after nun, ang gagawin natin is isa-set natin yung layout. Set layout. Then, sa layout natin, isa-set lang natin siya into null. Kasi,
tayo naman yung maglalagay sa position ng mga components natin. Then next part ng ating dashboard, since meron na tayong eto kasi for frame. And then next naman ay, sidebar natin. So ito yung sa navigation natin. So sa navigation, kukunin ko lang ulit si sidebar. And then ang ilalagay natin dito is ike-create natin siya as new J-panel. Okay, so wala tayong ilalagay na label sa kanya inside since sidebar or navigation bar siya. Pero ang gagawin natin is mag-set bounds tayo dito. So ang set bounds guys, ginagamit siya para i-position yung mga components na meron tayo. Siguro depende sa preferences ng isang tao. Yun, yung magiging ano niya. So again, ang set bounds guys, ito yung pag-set ng position natin sa mga components natin. So as for this example natin, ilalagay natin for example yung position ng sidebar natin sa 0 axis and then 0 na y axis and then ang kanyang width ay 200 and then ang kanyang height ay 600. So kumbaga nasa gilid siya ngayon, sa left side. And then yung width niya ay 200 and then yung height niya ay 600 and adjust na lang natin in case na hindi siya mag-fit sa sidebar natin. And then after nun, mapapansin niyo dito, gagamit tayo ng import na color. So ang gagawin natin, tatawagin natin si sidebar and then maglalagay tayo ng dot set background. So ang background natin dito, ilalagay natin is since new color siya, tatawagin natin si color and then sasabihin natin 30, 30, 30. So ibig sabihin medyo dark yung color ng mismong sidebar natin. Then after nun, again, ang gagawin lang natin ise-set natin yung layout info null. Pero of course, papalitan niyo ng sidebar yan kasi under tayo ng sidebar. Then after nun, ang next naman natin ay yung main panel natin. So kukunin natin si main panel dito. Ilalagay lang natin siya dito kagaya ng ginawa natin kay frame at saka kay sidebar. And then equal natin siya into J-panel ulit. Then after nun, same thing. Kukunin natin si bounds. Then papalitan nyo lang ng main panel ito. Then after nun, kunin natin si color. Then palitan natin ng main ito. So papalitan lang natin siya. Gagawin natin medyo light yung background ng main panel natin. So isa-set natin siya into 245, 245, and 245. Then after nun, copy lang to. Then gagawin natin, papalitan lang natin siya into main panel. Okay, so after ng main panel natin, ang next naman na gagawin natin is magke-create tayo ng button dito. So ang button natin, gagamit tayo ng J button. And then sa J button natin, i-set natin yung sale button. And then equal natin siya into new J button. And then ilalagay natin sa label niya yung sales since for sale button siya. Then tatawagin niyo 'yan. Then lalagay niyo siya sa baba. And then same thing 'no, dot set bounds tayo. Paste natin siya dito. So ilalagay natin yung position ng button natin into 20 sa x-axis and then sa y-axis naman natin ay 50 siya. And then 150 para sa width and then 40 naman para sa height ng sales button natin. Then copy na lang natin siya. Paste. Then of course, kung may sales ka, ang gagawin naman natin dito ay gagawin natin na product button. So dito papalitan natin yung label na products
set bounds, ang position niya ay ile-leave natin into 20 pero i-a-adjust natin yung y-axis niya into 100. Then we will leave yung width and height niya. So kasi binababa lang natin yung mga buttons natin kaya y-axis yung ginagalaw natin. Then after nun, magkakaroon tayo ng inventory button naman. So papalitan natin ng inventory ito. Lalakyan lang natin yung I. Then dito naman sa set bounds natin, since 50 to 100, lalagay lang natin na 150 to. Then copy natin siya. Paste. Then papalitan natin ng, oops, muntik na makalimutan to. Pati ito. Yan. So papalitan lang natin yung inventory natin into, sabihin na natin, report. So report button. So reports. So bago pa natin makalimutan, lalagay na natin siya dito. Then sa y-axis ulit, i-a-adjust natin siya into 200. So mapapansin nyo, ang ginalaw lang natin talaga is yung y-axis. Kasi gusto natin pababa yung mga buttons natin. Okay, so after nun, since meron na tayong button, ang gagawin natin is i-add naman natin sila sa mismong sidebar natin. So para magawa natin yon, ang gagawin natin of course ay tatawagin natin si sidebar. Then ipi-paste natin siya dito. So sa sidebar natin, maglalagay tayo ng .add. And then tatawagin nyo lang si sales button natin. Then semicolon, copy, paste. Tatawagin nyo si product. Copy ulit. Paste inventory button naman. Then copy. Then paste si report button naman. Yan. So, yun ngayon yung i-add natin dito. Now, next is hindi natin makikita yung sidebar na yan kung hindi natin siya i-add sa mismong frame natin. So, ang gagawin natin, frame.add. So, ang i-add natin dito is of course yung sidebar natin. And then, copy ulit. Paste. Ang i-add naman natin is yung main panel natin. Yan. And then, after nun, para makita natin yung frame natin, tatawagin natin si frame. Oops. Frame.set visible. Set natin yan, yung visible niya into true para makita natin yung mismong frame. So, babalik lang ako dito. And then, ira-run yung program natin. Yan. So, dito meron tayong login. So, lalagay natin admin. Yung password natin, 1, 2, 3, 4. Then, login. And then, makikita nyo dito, sa dashboard natin, ay meron siyang sales, product, inventory, and reports. So, ngayon, meron na tayong button para sa sidebar navigation natin.